At ako po ay lubos na nalulungkot dahil yung aking pamangkin ay pumanaw na. Pero po isang bagay na aking pong pinagpapasalamat. Hinaan mo lang. Siya po ay tumanggap sa Panginoon bago siya nawalan ng hininga. Sabi ko nga po, kapag tayo ay kumukuha ng passport, Hinaan mo lang. ako po ay nanggaling ng Taiwan last month. So, kailangan ay passport. Pero kapag tayo ay pumunta sa langit, ang kailangan po natin ay ang ating Panginoon. Kaya sa kabila po ng kalungkutan, sa nangyari po sa pamangking ko, alam ko tinanggap niya ang Panginoon at siya po ay kasama na ng ating Panginoon. So sa kabatiran po ng lahat, marami po ang nakakakilala at marami rin hindi po nakakakilala sa akin. Sapagkat nang ako po ay umalis dito sa barangay na ito, ako po ay 18 anyos lang. At alam niyo po, mga kaibigan, kilala ako rito sa lugar na ito. Sa pagsusugal, 6 na taon pa lamang, marunong na akong magsugal. Natutunan ko ang mga baraha, natutunan ko ang dice, natutunan ko ang touching, eksperto po ako dyan. At alam niyo kung ano yung touching. So, yan po ang una kong natutunan ng aking kabataan. Ang sumunod ay ang pagtiko ng sigarilyo. Nakita ko ang kuya ko nung parusahan siya ng aking ama. Yung mga sigarilyo marami, kanya po itong pinagpuputol-putol. At pinakain po sa aking ama at sa aking kapatid, ang tatay po na namatay ngayon. At ako po ay hindi natakot. Natakot ako nung ulas na makita ko. Pero hindi ako napigilan na mag-take ng sigarilyo. Sa edad kong 10 taon, ako'y natutong manigarilyo hanggang sa ako ay nagbinata at may asawa na. Ang pangatlong natutunan ko ay ang pag-take ng alak. Sa edad kong 14, natutunan ko ng uminom. At kilala ko ng mga kasabayan ko rito. Partida pa. Sila ay mga bagsak na, ako'y paluwas pa lang ng Cavite. Ganyan po ako. Pero isang araw, mga kaibigan, mga kababayan ko, nang ako'y tamaan ng matinding karamdaman, walang iba kundi ang magkasugat sa bituka. Naranasan ko po ang 9 na araw na hindi nakakain dahil hindi ko talaga kayang kumain. 5 araw akong sumusuka, tuloy-tuloy, araw at gabi, ganun din po ang pagdudumi. Halos hindi na po ako makatayo sa aking higaan. Nung time po yon, November 1991, ako po ay nakakumpine sa ospital. Ang bumubuhay po sa akin ay dextrose. Alam niyo po, nung time na yon ay dumapa ako sa higaan ko, nakiusap sa ating Panginoon. Ang sabi ko, Panginoon, bigyan mo pa ako ng chance na mabuhay. Dahil ang aking mga anak noon ay kalilihitan pa. Ang panganay ko ay 6 na taon, pangalawa ay 3 taon, at ang huli, bunso ay 1 taon. Sabi ko, kahabagan mo po ako at bigyan mo po ako ng pagkakataong mabuhay. Pero salamat sa Panginoon, ang Diyos ay mabuti sa lahat, hindi siya madamot, at gumamit ng doktor, at ang doktor na gumagamot sa akin ay binigyan ako ng instruction. And sabi niya, itigil mo ang isang gamot mong iniinom. Tinanong ko po ang doktor, bakit dok? Nagkaroon ka na ng komplikasyon. The same time po, may asthmatic bronchitis ako noon, nahihirapan akong huminga.
Dahil nakuha ko po ito sa init at lamig sa barko. 12 taon akong na-assign ng barko, mga kababayan ko, mga minamahal ko sa Panginoon. At noong time na yon, nang itigil ko po ang gamot, unti-unti po akong nakarecover. Walang dumalaw sa aking mga kaibigan ko, kainuman ko, mga kabarko ko. Ako'y nag-iisa sa aking dinaranas. Pero salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos ay nagbibigay ng second chance. At simula po noon, hindi ako binago ng aking magulang. Hindi ako binago ng gobyernong pinaglilingkuran ko. Hindi ako binago ng aking relihiyon. Pero ang Panginoong Sus ang nagbago ng aking buhay. Pinalaya ako doon sa paninigarilyo, pagsusugal, pag-iinom, pambababae. Sa bawat destino ko po, mayroon akong naging karelasyon. Almost 10 years ako sa Mindanao. At hindi lamang po sa Mindanao. Pagpunta ko ng Luzon, mayroon pa rin. Pero salamat sa Panginoon, nang makilala ko ang Panginoon, lahat ng bagay na yon ay natigil at nawala. Salamat po sa ating Panginoon, binigyan ako ng pagkakataong mabuhay, binigyan ako ng chance na gumaling. Jasimading po, 35 years na ang nakaraan, kasi 35 years ako noon, nung ako'y magkasakit. Ako po ngayon ay nasa 70 years old na, pero salamat sa Panginoon, ang biyaya ng Diyos ay hindi po napapasubalian. Kaya ang buhay ko ay pinagamit ko sa Panginoon. Bago namatay si kuya, napatanggap ko sa Panginoon. Bago namatay si tatay ko, pinatanggap ko sa Panginoon. Bago nawala ang aking ate, ay pinatanggap ko rin siya sa Panginoon. At yung sumunod na kapatid ko, ay pinatanggap ko rin sa Panginoon. Nakilala nila ang Panginoon bago sila kinuha ng ating Panginoon. Si Tio Santo, ilang beses kong naipanalangin, napakaganda ng kanyang kamatayan. Naglinis ng katawan na higa. Yun na. At ang dalawa kong tiyuhin na tiyahin sa Cavite, maging isa pang tiyahin dito, kamag-anak ko pang iba pang, ginamit po ako ng Panginoon. Salamat po sa kanya. At ang huli ay si Joseph. Napatanggap ko yan sa Panginoon bago siya nawala ng buhay. Kaya mga kababayan ko, mga minamahal ko sa Panginoon, ang Panginoon po ay ating paglingkuran. Hindi po kami naririto para mag-alok sa inyo ng panibagong relihiyon. Hindi po religion. Walang relihiyon na pwedeng magligtas sa tao kundi ang Panginoong Sus. Siya napako doon sa krus ng Kalbaryo, inako niya ang ating mga kasalanan at ang Panginoon ang daan ng ating buhay. Kaya kaibigan, hindi po kami narito para inganyohin kayo. Ibinabahagi lamang po namin ang aming mga karanasan. At sa gabing ito, isa pong napakalaking pribilehyo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, sa Kanya po binabalik ang lahat ng papuri at parangal.